Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayong pumapasok sa panibagong yugto ng ating buhay pananampalataya. Sa panahon ng Adbyento, pinapasimulan natin ang ating bagong liturgical year. At ang panahon ng Adbyento ang hudyat, bagong taon sa simbahan, bagong panahon, bagong pagkakataon, bagong paglalakbay. Kung kaya nga po sa panahon ng Adbyento, ito rin ay kilala bilang panahon ng paghahanda. Ito rin ay hindi lamang naghahanda, sapagkat ito rin dapat ay maging panahon ng pananabik. At sa ating paghahanda ng may pananabik, panahon ng pag-asa na muling isisilang ang Panginoon, hindi lamang sa sabsaban, kundi muling isisilang ang Panginoon sa ating puso at kalooban. Kaya po, alam mo ninyo, ang unang linggo ng Adbyento, malinaw na ang paalala ng ating mga pagbasa, partikular na ang unang linggong ito, magbantay tayo. Magbantay sapagkat may darating. Magbantay sapagkat hindi natin batid kung kailan, anong oras at saan darating ang ating hinihintay ng may pananabik. Kaya alam po ninyo, ang isa po sa mga sikat na awitin ng Adbyento, yung Halina, Jesus, Halina. At kung ating titignan, ang awiting ito ay isang panalangin. Kung nagdadasal tayong mawala ang traffic sa EDSA, baka hindi mangyari yon. Kung magdadasal po kayong sana bumait yung kapitbahay, baka hindi mangyari yon. Kung magdadasal kayong sana sa Pasko, pumayat ako, baka mas lalong hindi mangyari yon. Pero kapag nagdasal tayong Halina, Jesus, Halina, tiyak. Ito po ang tanging panalangin na may kasagutan. Sapagkat sa ating pananalangin, Halina, Jesus, Halina, tiyak yon. Sigurado, darating ang Panginoon. Kung kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ang Adbyento ay hindi lamang po preparation for Christmas. Ang Adbyento ay preparasyon, paghahanda sa pagdating ni Jesus sa ating buhay. At marami na tayong Adbyento at Pasko na pinagdiwang at pinaghandaan. Kaya mainam na buong katapatan, simulan natin na tanungin ang ating mga sarili, dumating na ba si Jesus sa buhay ko? Dumating na ba ang Panginoon na siyang aming hinihintay? Kasi kung hindi tama yung paghihintay o walang pananabik na paghihintay na ginawa ngayong panahon Adbyento, huwag mong asahang darating si Jesus pagdating ng Pasko. Sapagat nakabatay sa ating paghahanda ngayong panahon ng Adbyento ang maluwalhating pagdating ni Jesus sa ating mga buhay. Kaya ano po ang siyang dapat nating matutuhan? Ngayong panahon ng Adbyento, pinapaalalahanan tayong magbantay, maghintay, sapagkat may darating, sapagkat darating ang Panginoon. Sa ating buhay, marami po tayong bagay na inaabangan. Yung iba ngayon, inaabangan ng kanilang 13-month pay. Inaabangan ng kanilang Christmas bonus. Yung iba naman, inaabangan bakasyon, inaabangan ang graduation, inaabangan ang maraming magagandang bagay na siyang tunay naman nating pinaghahandaan. Pero meron pong pinakamahalagang paghihintay o pag-abang na dapat po nating maranasan. Walang iba, kundi abangan ang pagdating ni Jesus sa ating buhay. The coming of Jesus already took place more than 2,000 years ago when He came into the world as a baby. That already happened. Nangyari na po yun nang isilang si Jesus sa sabsaban. At ang ating mga pagbasa, simula nung nakalipas na linggo, magpasa hanggang ngayon, is always pointing to that another coming. And what is that coming? The second coming of Jesus. The coming of Jesus in majesty. Yung una, the coming of Jesus in history. When He was born in the manger.
At ngayon, yung pangalawang pinaghahandaan na siyang ating iniintay, ang pagdating ni Jesus sa kanyang kadakilaan. Pero, between the first coming and the second coming, there is one coming that we need to prepare ourselves with. The coming of Jesus in mystery. Si Jesus, sa pagdiriwang natin ng Pasko, hindi mo na isisilang bilang baby. Sa pagdiriwang natin ng Pasko, hindi siya darating upang tayo ay hukuman, kundi ang pagdating ni Jesus sa bawat yugto ng ating buhay. Puno ang simbahan. Ibig sabihin, kayong mga nagsimba, dumating ang Diyos kaninang umaga. Dumating si Jesus. At nung dumating si Jesus, ang sabi niya, First Sunday of Advent ngayon, baka gusto mong magsimba. Ngayon ang tanong, yung pong mga wala dito, hindi ba dumating si Jesus sa buhay nila? Hindi. Dumating din. Nagkataon lang, nung pagdating ni Jesus kaninang umaga sa kanilang buhay, dinedma. Hindi pinansin. Marahil, hindi dahil masama ugali, let us not quick to judge. Hindi kasi ibig sabihin na tayo ang nasa loob ng simbahan, tayo yung mas mabait. Nagkataon marahil siguro, mas may mahalagang gustong pagkaabalahan. May mga bagay na gustong abangan. At nagkataon, hindi bahagi si Jesus ng kanilang priority. Pangalawang halimbawa, may mga cellphone po kayo sa inyong bulsa. Ako may cellphone sa harap. Pag po tumunog yan, nag-vibrate, dumarating si Jesus. Na parang sinasabi, nagbabibrate, nagsisimba ako, ano bang uunahin ko? Kaya alam niyo, I think it's no-brainer to answer that question. Kwento ko lang, no? 14 years na akong pari, natatawa ako sa mga tao. No? Kapag po meron silang cellphone sa bulsa, tiyempon-tiyempo, homily, tiyempon-tiyempo, consecration, misa, biglang tumunog, biglang nag-vibrate. Alam nyo, maiunawaan ninyo, ibig ko sabihin, pag nagpalit tayo ng pwesto, papakita ko po sa inyo itsura ng mga taong nagbubukas ng cellphone pag oras ng misa. Ganito. Tumunog ang cellphone, ilabas, tumunog. Nag-homily si Father. Natatawa kayo, ganyan po itsura ng mga taong nagte-text. Bakit po ganon? Marahil alam naman talaga nilang, hindi tama itong ginagawa ko. Pero dahil mas malakas ang udyok ng cellphone, kahit hindi tama, bubuksan ko. Kahit hindi mabuti, babasahin ko pa rin. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, panahon ng paghahanda. Sapagkat sa ating paghahanda, darating si Jesus. That is why, my dear friends, marami man tayong inaabangan, marami man tayong ibig na gustong gawin, pero isang bagay ang tinuturo sa unang linggo ng Adbyento. Mahalagang antabayanan ang pagdating ni Jesus sa ating buhay. Because Advent is not only about preparing for Christmas. Advent is about preparing for the coming of Jesus into our lives. Pangalawa, katulad daw po nung pagdating ng Diyos ang naganap noong panahon ni Noah. Ang sabi ni Jesus, nung panahon daw po ni Noah, abala ang mga tao sa maraming bagay. Pag-inom, pagkain, pagsasaya. Sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pero ang masama po dito, sa kanilang bawat pinagkakaabalahan, hindi kasama ang Diyos sa kanilang buhay. Alam nyo, tabi-tabi po there are some well-meaning Catholics. Pag sinabi nating well-meaning Catholics, ito yung mga sakto. Hindi ganun kasama, hindi rin ganun kabuti. Sakto. At kapag tinanong mo sila, bakit hindi ho kayo nasimba paglinggo? Normally, ang sagot po ng mga tao, ang dami pong trabaho, Father Father, yun lang po yung araw ng Labaday. Father, yun lang po yung panahon talaga na nakakagawa po ako sa bahay. Hindi ko po sinasabing masama ang mga bagay na ito. Pero kagaya po na nangyari sa ating ebanghelyo, sa sobrang dami nating abalahan,
nakalimutan, isama ang Diyos sa ating bawat kinagkakaabalahan. Kaya alam niyo, magpasalamat tayo, hindi ako Diyos. Bakit po? Kung sakaling ako yung Diyos, kung sakali lang naman, sasabihin ng tao, Lord, sorry hindi ako nakapagsimba kasi ang dami kong trabaho eh. Kung ako po yung Diyos, at dahil gusto kitang magsimba, sasabihin ko, sige, simula bukas, wala ka ng trabaho. Pero kayo mag-alala, hindi po mangyayari yon. Hindi naman ako Diyos. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw na ito ang siyang ibinibigay sa ating paalala. Kung marami kang pinagkakabalahan, okay yan. Pero kung ang bawat pinagkakabalahan mo, naglalayo sa iyo sa Diyos, ibang usapan yan. Kaya sa panahon natin ngayon, marami po mga taong kagaya ng mga tao ng panahon ni Noah. Abala sa trabaho, kaya wala ng oras para magdasal. Abala sa kanilang tagumpay, kaya't nakalimutan na ang kalusugan ng kanilang kaluluwa. Abala sa maraming bagay, kaya kahit pa ang pamilya, nakalimutan na. That is why, my dear friends, Advent is not only about waiting. Advent is not only about preparing. Advent is a time to pause. Pause so that we can breathe. Pause so that we can listen. Pause so that we can rest. Alam niyo bilang pare, 14 years na akong pare, isang bagay po yung hindi ko po tinatanggal sa aking sarili. Ano po yun? Yung aking Monday. Total naman ang Monday, sarado opisina. Monday po, talagang simula ng isang panibagong linggo. Alam niyo yung Monday ko hanggat maaari, hindi po ako kumukuha ng schedule. Bakit? Yung Monday ko, yun po yung panahon ko upang magpahinga. Pero ano po yung pahingang sinasabi ko? Monday, magsisimula na akong magbasa ng gospel for the next Sunday. Nang sa gayon, yung buong isang linggo, yun po yung magiging matter for prayer ko. Anong magiging homily ko pagdating ng linggo, which I begin to prepare as early as Monday. Yung Monday, sa mga nakakilala po sa akin, nasa loob lang ako ng opisina. Nasa loob lang ako ng kwarto. Nag-aayos, nagliligpit. Ito po yung panahon ko para mag-relax. Pag-aayusin ko yung aking mga libro. Ito po yung panahon ko para mag-collect ng mga files na naginamit ko sa nakalipas na linggo. Kaya nga po, pagpasok ng isang bagong linggo, recharge na uli ako. Unlike po kasi sa inyo, ang linggo sa inyo, pahinga. Pero sa aming mga pari, ang linggo, trabaho. Kaya nga po, ang panahon po ng Adbyento, panahon din so that we can stop, so that we can listen, so that we can pause. Sabi ng isang awiting pamasko, do you hear what I hear? And now we ask also ourselves, do we also hear the coming of Jesus as He walks into our lives? Kaya wag po tayong papayag, paalala po mga minamahal kong mga kapatid, wag po tayong papayag na nanakawin ng mga awiting pamasko ang ating atensyon upang makita ang pagdating ni Kristo. Wag po tayong papayag na nanakawin ng mga palamuti at magandang mga dekorasyon ang ating atensyon upang hindi natin makita si Jesus. Na sa sobrang kaabalahan, baka dumarating na pala si Jesus, hindi pa natin namamalayan. Advent is not only about preparing. Advent is a time to pause as well. Pangatlo, pinaalalahanan tayo ng Ebanghelyo, mag-ingat, maging handa. Hindi po sinasabi ni Jesus na matakot, kundi ang ibig niyang mangyari, maghanda kayo. Hindi matakot kayo. Handa sapagkat may pagmamahal. Handa sapagkat may pananampalataya. Handa dahil may ugnayang namuo habang naghihintay tayo. Kaya alam niyo, isang paanyaya habang tayo naghahanda ng may pag-iingat. Ngayon po, sinimulan po natin nung Lunes pagkatapos ng Christ the King, araw-araw may kumpisal. Pero alam niyo, yung nakalipas nating isang linggo, umupo ko sa kumpisalan, tanungin niyo ilan ang pumasok para mangumpisa sa loob ng isang linggo.
Isa. Alam nyo, gusto ko pong isipin, mababait ang mga parokyano ko. Gusto kong isipin, mga banal ang mga taga-Peña. Pero hindi naman ho ganun eh. Natatawa kayo. Kasi alam naman ni Father yung kwento ko eh. Ano pong ibig ko pong sabihin? Kapatid, hindi mo man birthday sa Pasko, pero magandang regaluhan ng sarili ng pakikipagkasundo kay Kristo. Because if God was not able to be born in your heart, how can He be born into your lives as Christmas comes? Kapag hindi po isinilang si Jesus sa ating puso, hindi tayo pwedeng magpasko. Pangalawa, meron po tayong Advent recollection. Malimit ko po itong sinasabi, tinataya ko po yung pagkapari ko. Yung bawat iniimbitahan ko po maging speaker natin, hindi po ako mapapahiya sa inyo. Kaya malimit ko po sinasabi, alam ko po, yung in-invite ko, matutulungan po tayo makapagnilay. Kaya sa darating pong December 13, kapatid, regaluhan mo ang sarili mo kahit isang beses lang sa isang taon ng recollection sa panahon ng Adbyento. Pangatlo, sa pamamagitan po ng kawang gawa. Muli nating ibabalik ngayong simbang gabi yung ating Kris Kringle. At habang ginagawa ko po yung listahan ng isang araw, nagbalik alaala po sa akin kung gaano ka-excited yung mga tao sa kanilang bawat dadalhin, sa kanilang bawat susuutin. Pero alam niyo, bilang teacher, mabilis po yung mata ko. Natatawa yung iba, alam niya ilang ibig sabihin. Nung araw na yon, wear polka dots. Ang dami naka-polka dots. Yung isa naka-polka dots, wala naman dalang asukal. Naalala yung polka dots. Pero yung asukal na 1 kilo, nakakalimutan. At mind you, consistent siya. Iba-iba yung kulay na suot araw-araw. Kaya alam ninyo, naalala niyo yung palikulang Evan Almighty, na kung saan si Baxter nahalal bilang congressman, pero sinabihan ng Panginoon, you build an ark. You build an ark. Itong si Baxter, akala niya literal to build an ark. Kaya si Baxter iniwanan yung kanyang trabaho bilang congressman upang gawin at sundin ang utos ng Panginoon. But eventually, sa paggawa niya ng arko, ang dami po niyang problemang naranasan. Isa po dito, nasira yung kanyang pamilya sapagkat napariwara ang buhay ng kanyang anak. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, why are you like that? I have been obedient. I have followed your commands. And yet, what did you do to my family? Alam niyo, ang ganda po ng sabi ng Panginoon, na ginampanan ni Morgan Freeman, ang sabi niya, I think that is a problem with people. Do you think when people come to me and pray and ask me for love, do you think I will give them love wrapped beautifully in a box? No. When people come to me and ask for love, he said, I'll give them opportunities so that they can love. I give them people to love. When people ask me for peace, I invite them to offer their hands for forgiveness. Ibig sabihin, ang binibigay ng Panginoon, mga butil. Mga butil na tayong siya magpapalago upang ang butil na ito ay maging kabutihan na ating gagawin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, bahagi ng ating pananabik, bahagi ng ating paghihintay, gumawa ng mas maraming mabuti. Malamang sasabihin nyo, hindi po ako gumagawa ng masama, Father, hindi po ako pumapatay, hindi po ako nanchichismis, lalong hindi po ako nagnanakaw. Maganda ang mga bagay na iyan. Pero yay bahagi lamang ng ating pagiging handa. Kasabay ng hindi paggawa ng masama, ang tanong, may ginagawa ba akong mabuti? May pinipili ba akong tama?
Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang panalangin, halina Jesus, halina, isang panalangin may kasagutan. Sapagkat sa ating bawat pagsambit, halina Jesus, darating ang Panginoon, darating si Jesus. Pero ang tanong, handa ba tayo sa kanyang pagdating? Amen.